would like to acknowledge the presence of the very handsome Davao Mayor Sebastian Batte Duterte. Duterte! 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 Mga kababayan, the former President Rodrigo Roa Duterte! 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 We would like to acknowledge the arrival of Senator Robin Padilla. The President of PDP Laban, Senator Robin Hood Padilla. Pilipinas Duterte pa rin! Pilipinas Duterte pa rin! Pilipinas Duterte pa rin! Everybody! Pilipinas Duterte pa rin! Pilipinas Duterte pa rin! Everybody! Pilipinas Duterte pa rin! Pilipinas Duterte pa rin! Again, all vloggers, let us respect the people at the back. So please stay on the side. Inuulit ko po, dito lang po tayo ang mga lahat na nakatayo sa gitna. Kami po ay naninikluhod. Eto na. Ibigay nyo na yung pinakamalakas. I-doble, i-triple nyo na. 1, 2, 3, go! Pilipinas Duterte kami! Pilipinas Duterte kami! Pilipinas Duterte kami! Palakpakan po natin ang ating former President Rodrigo Rico Roa Duterte! 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 I would like to ask everyone to please rise for the invocation followed by the national anthem. Ang tanong ko sa taong bayan, sa tingin niyo ba, dahil sa mga nangyayari ngayon, may pag-asa pa ang Pilipinas? May pag-asa pa ba ang Pilipinas? Meron. Dahil nandito ngayon ang Team Duterte! Pinili po ng mabuti ng ating minamahal na former President of the Philippines, Rodrigo Roa Roa Duterte. Duterte. Ang mga ito na nandito ngayon sa entablado, mga magagaling, mga matatalino, may karanasan. At upang ipakilala ang chairman ng PDP Laban na walang iba kundi ang ating former President Rodrigo Roa Duterte. Iatid sa inyo ang dati nating mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Duterte! 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 Alam mo, may
sarili akong subject matters sa isip ko papunta dito. Problema, I just been handed baka ito at yung plataforma, dito na lang tayo rin susunod. Baka ito yung mga issue na malapit sa tao, sa kanilang kahirapan o sa puso nila. Alam mo, I would like to, I do not want to criticize anybody. But, you know, however you do it, basta nandiyan ka sa gobyerno, ikaw yung nagdadala ng, ikaw yung timon, talagang mahirap. And I can understand kung yung mga issue hindi ka agad nabibigyan ng, if it's a problem, it would take time. But apparently, itong sa panahon na ito, patong, yung solusyon, mahina ang dating. That is why Hello. Excuse me. Check. well, alam natin yung issues. Hindi na natin pag-usapan dyan kasi lumalalim ang gabi. Alam ko kanina pa kayo. Basta dito, ang gusto ata ang plataforma na sasabihin. Kalimutan ko ito nung Well, sa madaling sabi, maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not that easy. I have been there. But the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan, pati sa puso ng Pilipino, hindi niya nakuha yung pinaka. Either is subsidized o whatever, but it goes on up and nahihirapan po ang Pilipino to cope up. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Pwede na natin yung graft and corruption. Nandyan yan eh. Baski anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong
presyo or the price of rice. Kailangan ni baka ako kung sa panahon ko sinasabi ko total we are endorsing the candidacies of so many bright Filipinos dito sa atin. Baka not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. It's either you import and go down or whatever, but you know, sad to say, the Philippines is agricultural based ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be, palagay na natin, hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and you keep on, promising people for so many things. Pero itong pagkain, talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Aywan ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino, mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapagpasyal ka, baski saan, wag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit